Dahilan sa pagbibitiw sa gabinete ni Vice President Sara Duterte, hindi rin alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kapalaran sa alyansa kay VP Sara, hindi pa matiyak. Pagkakaroon ng eksakto at parehong birth information, mababa lang ang posibilidad ayon sa Philippine Statistics Authority. Abogado ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go, hinamon ang mga nagdududa sa identity ng alkalde na magsampa ng kaso. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi umano dadalo sa investigasyon ng Kamara sa extrajudicial killings. Dating PNP Chief na si Senator Ronald Bato de la Rosa, aminadong may human rights violations sa ilang kaso ng Oplan Tokhang. Pagsasampa ng reklamo laban sa kumpanyang nag-post ng larawan ng 4 na SWAT sa isang private event sa Pasig City, pinag-aaralan pa ng Eastern Police District. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nagsalita na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginawang pagbibitiw sa gabinete ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, maging siya ay walang alam sa dahilan ng resignation ng Vice Presidente. Hindi naman masabi ng Pangulo kung buo pa ang alyansa sa politika nila ni VP Sara. Ito ang balita ni Nel Mari Buhok. She didn't give any reasons. I asked her if there were any particular reasons why she has chosen to resign from the Department of Education and from the NTF-ELCAC. She said, wag na lang natin pag-usapan. So I did not force the issue. Walang ibinigay na dahilan si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbibitiw sa pwesto bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi na niya pinilit pa si VP Sara na sabihin ang rason ng kanyang resignation. At dahil mahalaga ang iniwang posisyon ng Vice Presidente sa DepEd, agad siyang magtatalaga ng kapalit nito. So, no matter the change of leadership within the department, we still have to carry on. So, we are now, I would like to be able to announce the appointment of the new DepEd Secretary by the end of the week. Ayon pa sa Pangulo, nananatiling matatag ang Uniteam Coalition kasunod ng pagbibitiw sa gabinete ni VP Sara. Ngunit maaari niya itong magbago depende sa magiging deklarasyon ni Vice President Duterte sa darating na eleksyon. Depende lang kung ano yung positioning ni Inday Sara pagdating ng eleksyon. Siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon? That will be the only major determinant. But as the parties involved, pareho pa rin ang Uniteam. Hindi pa nagbago. Sinagot din ito ang usapin kaugnay ng posibilidad ng pagtakbo ng mag-aamal Duterte sa Senado sa darating na halalan, maging ang sinasabing presidential ambition ni Mayor Baste. It's a free country. They're allowed to do whatever it is they want. I really have no reaction to it. Besides, it's still early. We really won't know any of these things. We're talking about 2028. Ang dami pang mangyayari between now and 2028. Nel Mari Buhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinag-aaralan na ng legal team ng Eastern Police District kung sasampahan ng reklamo ang kumpanya na nag-post ng larawan ng 4 na tauhan ng SWAT sa social media. Ayon kay Eastern Police District Director Police Brigadier General Wilson Asueta, walang pahintulot ang pagpo-post ng larawan ng 4 na pulis na hindi naman talaga opisyal na kabilang sa isinagawang private event. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Na nagkataon nandun sila sa area, they were invited kasi may event. Pinagbigyan naman nila for picture taking. At hindi nila alam, gagamitin pala yung picture na yun, ipopost sa company web page ng kumpanya.
Humingi na ng paumanhin sa Philippine National Police ang networking company na nag-post ng larawan ng 4 na SWAT sa isang private event sa Pasig City noong Sabado. Subalit sa kabila nito, sinabi ni Eastern Police District Director, Police Brigadier General Wilson Azueta, na pinag-aaralan pa rin ang kanilang legal team kung sasampahan nila ito ng kaukulang reklamo. I already advised my legal kasi siyempre nagkaroon ng negative comment yung posting nila ng picture na nandoon sila. So, alam mo naman, ang police, marami na nagpapicture eh. So, kaya yun, sabi na sir, akala namin kung ano lang, nagkaroon pala ng problema yung picture taking. Itinanggi din ng EPD na nagmo-moonlighting o sumasideline ang 4 na pulis bilang bantay ng pribadong kumpanya o individual. During that time, nagkakandak ng yung show force patrol visibility ng ating SWAT sa area. So actually, nagkataon na doon sila nag-stop sa may malapit sa Bango at marami doon sa may area. Na while naka-standby sila doon, merong nag-approach sa kanila na they were invited for a picture taking kasi daw merong soft opening. Hindi may event sa doon sa baba sa building. So in good faith, in-accept nila yung offer invitation na magpa-picture taking. Kwento pa ni Brigadier General Azueta, nagbigay pa daw ng calling card ang isang pulis sa naturing event sakaling kailanganin ng mga ito ng police assistance. Isang pulis, binigay niya yung contact number para kung in case need for police assistance or emergency, mayroon silang makukontak na SWAT na malapit sa area. So, umalis na sila, continue sila nagpatrol. So, yung picture taking, hindi nila alam, ginamit pala sa company ng yun na pinost. So, merong ibang tao ikarnap yun at nagbigay ng negative comment on it. Bagamat nagpaliwanag na ang 4 na pulis, sinabi ni General Azueta na inalis na muna niya ang mga ito sa pwesto habang iniimbestigahan. They were relieved temporarily doon sa SWAT at nandun sila sa police station for subject to investigation formally para ma-clear o malaman kung meron silang kasalanan. So, they is still subjected to investigation. Una nang naglabas ng pahayag si Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos kung saan sinabi nito na pinagpapaliwanag niya ang PNP kaugnay sa umano'y mistulang pag-escort sa private event ng 4 na pulis. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyan pa ng sapat na panahon ng National Bureau of Investigation para magpaliwanag ang IT head at tech editor ng isang pahayagan na idinawit sa umano'y hacking sa mga government at pribadong website. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. So, kailan yun? Lunes sa Martes? 10 days. Within 10 days, appear siya. Pero so far? Wala pa. Hindi pa. Hindi pa nagpapakita hanggang ngayon sa National Bureau of Investigation ang Information Technology Head ng pahayagang Manila Bulletin na si Art Samaniego. Ito ay kahit nabigyan na siya ng subpoena ng NBI upang magpaliwanag sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa hacking incident sa ilang government websites at pribadong kumpanya. 10 araw ang ibinigay ng ahensya sa kolumnista upang ipaliwanag ang kanyang panig sa akusasyon laban sa kanya. Well, nasa aking investigator on case. Bahala na sila. Ayon sa NBI sa ngayon, wala pang kasong isinasampa laban kay Samaniego. Nadawit si Samaniego sa kaso matapos aminin sa extrajudicial confession ng mga hacker na nahuli ng NBI noong June 19 na siya umano ang nag-utos sa kanila upang pasukin ang data ng ilang ahensya ng gobyerno. Si Samaniego ay founder din ng Scamwatch Philippines na tumutulong sa CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Council na attached agency naman ng Department of Information and Communication Technology. Payo ng DICT kay Samaniego, harapin ang reklamo at magpaliwanag sa NBI. I understand that he's also a founder of Scamwatch and have been doing anti-hacking activities in public.
But right now, I think the subpoena was already served for Art to be able to explain naman his side. But for Art, my advice is let's face. He trusts the process, face the case. He will be given ample time to prepare for his defense. So he should. He should be given that privilege. Sa ngayon ay naka-indefinite leave si Art sa Scamwatch. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing itinanggi ng Lazada na nagkaroon ng data breach sa kanilang system. Kasunod ito ng napaulat sa isang cybersecurity page na nagkaroon ng major breach sa 18 million customers record ng nasabing online shopping platform. Sa inilabas na pahayag ng kumpanya, sinabi nito na matapos ang masusing investigasyon, nakumpirma na walang impormasyon ng kanilang mga customer ang nakompromiso. Tiniyak din ng Lazada na nagpapatupad sila ng mahigpit na security measures para protektahan ang kanilang customers. Naniniwala rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iligal at sinadya ng China ang pangaharas sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong June 17. Ayon kay PBBM, napapanahon na upang magdagdag ng hakbang ang bansa laban sa mapanganib na aksyon ng Beijing sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. But you know, we have how many? We have over 100 already protests. We have already made the similar number of demarches. So we have to do more than just that. Higit pa sa paghahain ng diplomatic protest na dapat nang gawin ng pamahalaang Pilipinas laban sa patuloy na harassment ng China sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag ng Pangulo matapos ang pinakahuling aksyon ng Beijing laban sa mga kasama sa resupply mission sa Ayungin Shoal noong June 17 na nagresulta ng pagkaputol ng daliri ng isang Navy personnel. Ayon kay PBBM, ilang beses na ring ipinatawag ng Department of Foreign Affairs ang ambassador ng China at naging malinaw na rin naman sa Beijing ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. I think we have already made our position very clear. We have made our objections to some of the actions that were undertaken by the maritime forces of the PLA. Also, our objection to that, we have also made it very clear, not only to the ambassador, but also to Beijing. Hindi na idinitalye pa ni Pangulong Marcos ang susunod na hakbang ng Pilipinas sa aksyon na ito ng China matapos ang paghahain ng note verbal. Paliwanag pa ng Commander-in-Chief, hindi maituturing na armed attack ang nangyari pero illegal at sinadya ng China ang pagharang nito sa resupply mission sa Ayungin Shoal. It's not armed. Walang pumutok. Hindi tayo tinutukan ng baril. But it was a deliberate action to stop our people. But in the process of that, kinuhanan tayo. They boarded a Philippine vessel and took the equipment from the Philippine vessel. Ipinagtanggol rin ng Pangulo ang unang naging pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na maaaring misunderstanding lamang ang nangyari. Because nung una, hindi tinitignan pa lang namin yung data. Baka nagkamali lang. Pero mula nung napunta ako sa Westcom at nakausap ko si Admiral Torres, lahat na pati na yung mga seaman, sinabi ko ano ba talaga nangyari? Maliwanag, hindi misunderstanding. Talagang pinuntahan tayo para harangin ang ating resupply. Nagbabala naman ang Department of Foreign Affairs sa publiko kaugnay ng mga umano'y pekeng impormasyon kaugnay ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, matagal nang nagkakaroon ng disinformation kaugnay ng issue. Kaya naman payo niya sa publiko, huwag basta maniniwala sa mga salaysay o pahayag lalo na kung nanggagaling ito sa mga hindi mapagkakatiwalaang source. Sinabi ng kalihim na ang mga tunay na larawan at video sa nangyayari sa pinagtatalunan teritoryo ay malakas na patunay ng totoong nagaganap sa lugar.
Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hinamon ng abogado ni suspended Banban Tarlac Mayor Alice Go ang mga nagdududa at nag-iimbestiga sa umano'y tunay na pagkatao ng alkalde na magsampa na lamang ng kaso sa korte. Sa pamamagitan anya nito ay formal silang makapaghahain ng sagot. Ito ang balita ni Dante Amento. Isampa nila sa court para masagot namin kasi mahirap yung ganyan trial by publicity yung ilalabas lang natin sa mga investigations na ganyan. Iwasan ang trial by publicity. Ito ang panawagan ng abogado ni suspended Banban Tarlac Mayor Alice Go sa mga nag-iimbestiga sa kanyang kliyente. Ayon kay Attorney Stephen David, kung talagang may ebidensya laban sa alkalde, mabuti nang maghain na lang ng direktang kaso sa korte. Yung mga tao na sway sila sa kanilang opinion, kung maganda yung kanilang sinasabi na may ganyan, may basehan sila, di pagsampa niya sa husgado, masasagot natin kasi malalaman natin kung totoo yun o hindi. Ayon kay Attorney David, ang tanging may kapangyarihan na humusga kung talagang may nangyaring paglabag ang kanyang kliyente ay ang hukuman. Sa isyu naman ng umano'y stolen identity, sinabi ng abogado na maaari din namang minanipula ang dokumento, lalo na ngayon na maraming kumakalat na pekeng impormasyon. Ngayon, hindi ko naman sinasabing totoo yan, hindi ko rin sinasabi mali. Pero alam mo ngayon, mahirap yung maraming mga Photoshop, maraming mga fake news. Yung hindi natin alam kung legit ba yung source, di ba? So yan, malalaman natin lahat yan sa proper forum sa husgado at doon tayo makakapag-comment. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaresto ng pinagsanib na puwersa ng Coast Guard District Southwestern Mindanao, PNP Maritime Group at Bureau of Immigration ang 5 foreign nationals na iligal na pumasok sa Zamboanga City ngayong araw. Sinasabing dumaan sa backdoor ang mga nahuling dayuhan na nanggaling ng Malaysia at patungo ng Bungao, Tawi-Tawi sakay ng speedboat. Naaresto ang mga ito matapos silang lumipat sa isang commercial passenger cargo vessel na biyahe patungo ng Zamboanga City. Kasama sa mga nahuli ang 4 na Indian nationals at isang Malaysian. Base sa record ng Intelligence Unit ng Bureau of Immigration, sinasabing kasama sa watch list ng blacklisted foreign nationals ang 4 na Indian mula pa taong 2014, 2016 at 2024. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando mula sa Nagoya, Japan. Inaresto ng mga pulis sa Bolivia ang leader ng pagtatangkang kudita ilang oras matapos na dagsain ng mga sundalo ang Presidential Palace sa Kapitolyong La Paz. Pumwesto rin ang mga armored vehicles at mga tropa sa Murillo Square kung saan nakahimpil ang ilang government buildings. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang rebel military officer in charge na si General Juan Jose Zuniga. Kinundi na naman ni President Luis Arce ang pagtatangkang kudita at nanawagan sa publiko na tumulong sa pagsusulong ng demokrasya. Isang Amerikanong sundalo ang nahaharap sa kasong kidnapping at rape sa isang teenage girl sa Okinawa, Japan. Isang Japanese island chain ang Okinawa kung saan nakahimpil ang pinakamalaking base militar ng Estados Unidos sa rehiyon. Bunsod nito, inaasahang iigting pa ang pagtutol ng mga residente sa presensya ng US military sa isla. Tinatayang mahigit kalahati ng 54,000 US soldiers sa Japan ang nasa Okinawa. At yan ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. Hindi dadalo sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa
sa investigasyon ng Kamara sa umano'y extrajudicial killing sa war on drugs. Ayon sa mambabatas, aksaya lang umano sa oras kung pupunta pa siya sa pagdinig sa issue na ilang ulit na umanong inusisa. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Case closed na. Hindi talaga ako pupunta. Desidido na si Senator Ronald Bato de la Rosa na huwag dumalo sa investigasyon ng Kamara sa tinaguriang madugong drug war ng Administrasyong Duterte. Paliwanag ng senador, pinag-iisipan pa niya ito nung una dahil mapipilitan siyang dumalo kung pupunta si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit nagsabi na rin umano ang isang dating miyembro ng Duterte Cabinet na ayaw na rin pumunta ng former President. Si Senator Bato ang unang hepe ng Philippine National Police ng Duterte Administration at nagpasimula ng Oplan Tokhang. For me, I find it useless to attend dahil masasayang lang yung oras natin and pabalik-balik lang yung tanong, pabalik-balik ang sagot. If they have the goods, they have the evidence, then why not file in court right away? Ngunit kahit hindi siya dumalo, pabor pa rin umano sa senador ang pagbuhay ng investigasyon ng Kamara sa war on drugs. Tingin niya, patunay umano ito na hindi na kailangang dalhin sa International Criminal Court o ICC ang pag-iimbestiga sa Duterte drug war. Makakakala ninyo, ako'y naiinis sa kanilang ginagawang investigasyon. Bagkos ako'y nagpapasalamat sa kanilang ginagawa dahil nga it only goes to show to the international community that the criminal justice system is perfectly functioning here in the Philippines at wala na silang pakialam dapat dahil talagang gumagana not only the criminal justice system but including the legislature. Hindi na ipagkait ang hustisya dito sa ating bansa. Aminado naman si Senator de la Rosa na nagkaroon ng paglabag sa karapatang pantao o human rights sa war on drugs. Ngunit para sa kanya, sa iilang kaso lang ito at hindi rin umano ito ipinag-utos. Hindi ko sinabi na walang nangyayaring human rights violation during the war on drugs. Aminado tayo dyan na mayroong mga kaso na talaga na-violate yung right ng tao. Kasi kung wala, dapat hindi nakakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalokohan. Dapat walang pulis na yun na konbikto, nakasuhan, na konbikto, na kulong. Kaya nga dapat imbestigahan individually bawat kaso. Hindi man ito yung isang one act lang na crime against humanity. Walang leader na mag-utos na gumawa kayo ng violation sa batas. Unless of course na merong sariling motive yung pulis na nasa isip niya. Mahalaga masyado yung preservation of human rights, yung pag-observe ng human rights, preservation of human life. Andyan yan sa training ng police. Pero hindi sang-ayon dyan si dating Senador Antonio Trillanes IV. Nako, hindi po totoo yan. Kasi yung mga police commanders na nagsasabi na hinuhuli lang nila, hindi nila pinapatay, kinakalampag sila ng higher headquarters. Gusto nila body count. Ayaw nila nung aresto. Okay. Talagang meron silang directive na nakuha. Kasunod ng tila pagkabuwag ng unit team at paglamig ng ugnayan ng mga Marcos at Duterte, pinangahawakan pa rin ni Senator de la Rosa ang pangako at posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi papapasukin ng ICC sa bansa. Bagaman kumbinsido si Senator de la Rosa na politika umano ang motibo sa pagbuhay ng investigasyon ng Kamara sa drug war, hindi umano siya nangangamba na makaapekto ito sa kanyang muling pagtakbo sa Senado sa 2025. During the last elections, ganun man din ginagawa sa atin. Imbestiga dito, imbestiga doon, inuupakan tayo about the war on drugs. But still, the people has spoken. Pinanalo ako ng taong bayan. How much more ngayon na maramdaman ng mga tao na rehas. So ipawabaya ko na sa taong bayan kung anong kanilang desisyon sa akin. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patunay lamang na gumagana ang justice system sa bansa sa pagkakaakwit ni dating Senador Laila De Lima sa ikatlo at huli nitong drug case. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maaari itong maging halimbawa sa International Criminal Court o ICC upang hindi na manghimasok pa sa mga kaso sa bansa.
Hindi rin anya nagbabago ang kanyang posisyon na walang jurisdiksyon ng ICC sa War on Drugs campaign ng nakaraang administrasyon kahit pa nagpahayag ng kahandaan si De Lima na tumulong dito. She has said that she would like to help the ICC, but that's between her and the ICC. That's we do not. We still stay with our position that the ICC has no jurisdiction in the Philippines because we have a working police force, we have a working judiciary, and do not require any assistance in that regard. Humingi na ng paumanhin ang City Tourism and Cultural Office Affairs ng San Juan sa mga naperwisyong individual sa katatapos na Uwata-Wata Festival. Batay sa nilabas na pahayag ng pamahalang lungsod, umabot sa kanilang tanggapan ang mga ulat at reklamo sa nangyaring gulo sa basaan noong Lunes, June 24. Sa ngayon, sinusuri na nila ang mga video upang matukoy kung sino-sino ang lumabag sa City Ordinance 51 Series of 2018 at iba pang umiiral na batas. Nangangalap na rin sila ng ebidensya para sa posibleng pagsampa ng reklamo. Inikayat din nila ang mga may karagdagang videos at pictures na isumite ito sa kanilang tanggapan upang maproseso at makilala ang mga lumabag sa mga panuntunan. Tiniyak din ito na papatawan ng kaukulang parusa ang sinumang individual na mapatutunayang nagkasala. Makikita sa nag-viral na video ang pagharang at sapit ang pagbasa sa mga dumaraang motorista ng ilang nakaisa sa pagdiriwang. Muling nakakuha ng 18 pakete ng shabu ang mga mangingisda sa Ilocos Sur. Ayon sa Philippine National Police, ito na ang ikatlong batch ng floating shabu na natagpuan sa karagatang sakop ng Ilocos Sur sa loob lamang ng 4 na araw. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Bali, third batch po kung tawagin o ikatlong munisipyo po ng Ilocos Sur na nahanapan po ng naka-recover po ng yung sinasabi po nating alleged shabu or shabu po. Umabot na sa 60 pakete ng floating shabu ang natagpuan sa karagatang sakop ng Ilocos Sur. Ito'y matapos na muling makakuha ang mga mangingisda ng 18 pakete sa Magsingal, Ilocos Sur kagabi. Ayon kay Ilocos Sur Provincial Director, Police Colonel Darnel Dulnuan, unang natagpuan sa San Juan ang 24 na pakete noong Lunes na nagkakahalaga ng halos 163 million pesos. 18 pakete naman ang natagpuan kahapon ng umaga sa Kawayan. Yung San Juan is parang mahanapan mo yan sa halos northern tip na po ng Ilocos Sur. Ang parang layo po niyan is around mga 16 nautical miles po from the lugar po ng San Juan. Tapos po yung second na nahanapan is dito po sa Santa Maria, which is around 18 nautical miles ang layo naman po from yung para sa yung Panambaybayin. Then ito pong panghuli po na nahanapan dito sa Magsingal is around 42 nautical miles. Sinabi pa ni Colonel Dulnuan na pare-pareho nakabalot sa foil na may Chinese character ang natagpo ang shabu, subalit hindi pa malinaw kung talagang para sa Pilipinas ang iligal na droga o nahulog lamang ito sa dumaang sasakyang pangdagat. Hindi po talaga natin alam kung ano pa talaga yung real picture niyan. However, ito lang po yung masasabi po natin na hindi pa po talaga konkreto yung natin, yung assumption po natin kung binagsak ba talaga yan or nagkaroon po ng mishap doon sa dagat or what, na parang naaanod kasi yung mga items na yan sa tabing dagat. Yung alam na po naman natin na yung current o yung direksyon po ng current or yung hangin po dyan sa dagat, doon po mapapadpad yung mga items na mga yan. Sa ngayon, patuloy ari ang ginagawang pagpapatrolya ng mga otoridad sa baybayin ng Ilocos upang masigurong wala ng palutang-lutang na shabu sa lugar. Panawagan ng PNP sa mga residente, agad na i-turn over sa pulisya sakaling makakuha ng katulad na mga kontrabando. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nakitaan ng ilang irregularities ng Philippine Statistics Authority o PSA ang late registration ng birth certificate ni suspended Mayor Alice Guo. Ngunit nilinaw ng PSA na iisa lang ang nakarehistro sa nasabing pangalan at hindi ito masabing multiple registration o double entry. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ang posibilidad nun ay maliit, napaka-unlikely na magkaroon ng gano'n na sitwasyon na lahat ng circumstances ng isang individual sa isa pang individual ay parehong-pareho. Mababang posibilidad ng pagkakaroon ng eksakto at parehong birth information ayon sa Philippine Statistics Authority. Sinabi ni Attorney Eliezer Ambatali, Direktor ng Legal Service ng PSA, na noon pa man mayroon ng mekanismo ang ahensya na matukoy kung rehistrado na ang isang impormasyon sa kanilang database. At ngayon ay mas madali na ring matukoy ang multiple registration dahil na rin sa digitalisasyon. Meron tayong CRS ITP2 right now na ito yung ITP2 is the second phase of the digitalization effort for the civil registration system natin. So dahil dito sa CRS ITP2, mas madali natin na determine yung multiple registrations. Pagdating sa usapin ng impormasyon kay Mayor Alice Guo, hindi ito double entry ayon sa PSA dahil iisa lang nila ang record ng nasabing pangalan sa kanilang database. As far as the civil registration is concerned, ang nakikita lang kasi natin ay isang birth certificate pertaining to a name, Alice Leal Goo. So, masasabi natin na hindi ito kaso ng multiple registration under the civil registration. Pagdating sa late birth registration, may mga kaukulang dokumento o requirements na kailangang ipasa ang isang aplikante. Mayroon ding due diligence function o obligasyon ang local civil registry office na usisaing mabuti ang impormasyon ng mga magpaparehistro. Meron tayong mga polisiya na magre-require dapat sila ng supporting documents like baptismal certificate or yung mga proof of identification. Pwede rin silang mag-conduct ng ocular visit dun sa mga barangay at magtanong kung meron talagang ipinanganak na ganun na mga tao. Paliwanag ni Attorney Ambatali, may kapangyarihan ng registry office na hindi aprubahan ng nasabing aplikasyon kung makitang hindi sapat o hindi maayos ang dokumentong ipinasa sa kanila. Kung merong mga hindi nagtutugma, pwedeng hindi nila ito tanggapin na doon sa registration ng birth certificate. Dahil na rin sa iba't ibang usapin kaugnay sa late birth registration, ay mas naging strikto ang PSA pagdating sa proseso ng pagpaparehistro. Kung mahigpit na noon ang delayed registration, mas pinahigpit pa ngayon ang pagrerehistro kapag delayed ang registration mo, no? Una sa kailangan o mandatoryo ang pagkakaroon ng Philippine National ID o kinakailangang rehistrado ka na rito. Kasama rin sa kailangan ay ang patunay sa identidad ng iyong mga magulang, lalong-lalo na ang larawan at personal na pagharap ng aplikante. Kapag magpaparehistro ka sa isang local civil registry office, yes, nire-require na po natin na physically magpunta ka sa local civil registry office na kung saan ka magpaparehistro. Paalala ng PSA sa publiko na agad ayusin ang anumang detalye na may kaugnayan sa kanilang legal na identidad nang sa gayon ay maiwasan ng pagkakaroon ng problema gaya na lang ng identity theft. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naalarma ang National Bureau of Investigation sa dumaraming kaso ng online exploitation sa mga bata. Kaya plano ng ahensya na magdagdag pa ng maraming IT expert para makatulong sa pagsugpo sa mga ganitong uri ng krimen. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. So NBI kami naaresto
may karapatang manahimik o magsama ng tigo. Ano man ang inyong sasabihin ay maaaring gamitin, pabor o laban sa inyo sa anumang hukuman. Kayo rin po ay may karapatang kumuha ng sarili niyong abogado. At kung wala po kayong kakayahan, ibigyan kayo ng gobyerno. Huli ang dalawang babae na ito sa isang entrapment operation ng National Bureau of Investigation. Nakatanggap ng sumbong ang NBI mula sa The Exodus Road, isang non-government organization na may gumagamit na isang social media account kung saan ibinebenta ang masiselang video ng isang bata. Matipid naman ang sagot ng suspect sa mga tanong. Pero ang ina nito, aminado na alam niya na masama ang kanyang ginagawa sa kanyang anak. Pero alam niyo kung masama yung ginagawa niyo sa anak niyo, ma'am? Opo. So, nag-work hand in hand sila na nakita itong ginagawa nitong ating mga subject, mga suspect, nag-conduct ng surveillance and then finally entrapment operation. So, here is a case na yung nanay ay ibinebenta yung picture ng kanyang anak sa foreigner ranging from 25,000 pesos per show. Ang mga ganitong uri ng krimen na nangyayari online o cybercrime ang isa sa nais ng NBI na pagtuunan ng pansin at masawata. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, dumarami ang mga ganitong uri ng krimen ngayon. Ay, marami nangyayaring ganyan. Lagi nga ang dahilan kahirapan. Pero hindi natin tino-tolerate yan sa ating society. Yung mga kabataan pag-asa ng bayan yan tapos i-exploit mo ng ganito. So, hindi justification ang kahirapan. Kaya naman ipinag-utos na ng bagong direktor ng NBI na kumuha ng marami pang information technology expert na may kakayahan para matrack ang ganitong mga krimen. Sabi ko, kumuha kayo, titignan natin yan. Meantime na na-hire na natin yan, I will use the intelligence fund para sila ay magkaroon ng hanap buhay. Kasama yan sa pwedeng gastusan ng intelligence fund, IT experts. Diba? Yun. At sinabi mo nga, dineclare yan ni Pangulong BBM. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, yan ang isang sa marching order ko. Palakasin ang cybercrime unit, palakasin ang forensic. Yan ang mga drive ko and we are doing that now. Ayon sa NBI, hindi sapat na dahilan ang kahirapan sa buhay para gumawa ng mga ganitong krimen, lalo na nga kung sariling anak pa mismo ang gagamitin sa ganitong mga modus. Samantala, sari-saring kaso ang kinakaharap ng dalawang sospek, gaya ng paglabag sa RA 11862 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Paglabag sa RA 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse o Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse at paglabag sa RA 7610 o Anti-Child Abuse Law. Na-inquest na ang dalawang sospek at na-rescue naman ang batang babae na nasa pangangalaga na ngayon ng DSWD. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humingi na ng paumanhin sa BDO Unibank ang lalaking nag-post ng video na nag-viral kamakailan sa social media matapos umano siyang mawalan ng 345,000 pesos sa passbook savings account ng kanyang anak. Sa kanyang Facebook post, nag-public apology sa bangko si Glenn Cañete at nilinaw na walang kinalaman ng bangko sa pagkawala ng pera sa account. Nilinaw rin ito na hindi siya binayaran ng BDO para manahimik at burahin ang video na kanyang in-upload. Lalong hindi rin umano siya inutusan para humingi ng sorry sa bangko. Ayon kay Cañete, nang malaman niya kung sino ang nag-withdraw ng pera, ay agad rin niyang binura ang video para na rin sa kapakanan ng kanyang pamilya at ng BDO. Sa huli, humingi rin ng tawad sa lahat si Cañete sa pag-aalalang idinulot sa mga netizen na nakapanood ng kanyang viral video. Nauna nang sinabi ng BDO na base sa kanilang record, valid ang lahat ng withdrawal sa account ng anak ni Cañete.
Umabot sa 3 tao ang nasawi sa isinagawang BMW Owners Society of Safe Riders o Boss Ironman Motorcycle Challenge batay sa ulat ng Philippine National Police. Kaya naman pinag-iisipan na ng organizers na tuluyan ng itigil ng event. Inihag ito ng club sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Transportation. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Isa lamang ito sa video clips na ipresenta sa pagdinig ng House Committee on Transportation kaugnay ng isinagawang BMW Owners Society of Safe Riders o Boss Ironman Motorcycle Challenge sa North Luzon ngayong taon. Mahigit 2,000 motorcycle riders at automobile drivers ang nakilahok sa event kung saan nasa 1,200 kilometers na ruta ang babaybayin sa loob ng 24 na oras. Ayon sa ulat ng Philippine National Police o PNP, ngayong 2024, 3 tao ang nasawi sa motorcycle at automobile endurance event. Mahigit naman sa 20 ang nasugatan dahil sa road crash incidents. Ang bilang na ito bukod pa sa mga naitalang injuries o mga nasugatan noong 2022 at 2023. Boss Ironman 2024, we have one in Luzon held on February 23 to 24 with 2,500 participants. Meron po tayong recorded na 22 road crash incidents. Out of this incident, meron po tayong injuries, 17 from the part of the participants and 12 for non-participants. However, meron po tayong 3 fatalities. Pare-pareho namang nagkaroon ng settlement ang mga pamilya ng mga biktima sa organizers at gayon din sa mga participant na sangkot sa road crash incidents, kaya wala ring sinampahan ng reklamo kaugnay nito. Hindi naman masagot ang tanong sa House Committee on Transportation kung sino ang nagbigay ng permit sa grupo upang magsagawa ng ganitong event. Giit ng BMW Owners Society of Safe Riders o BOSS, nagsagawa sila ng coordination sa local government units, Philippine National Police at Land Transportation Office o LTO. Ano po ba yung tenor ng request nyo dito po sa LTO? We submitted to the office of Attorney Vigor Mendoza a letter for the conduct of Boss Ironman Motorcycle Challenge in the 19th of January. And LTO, you do not have that letter in your records? None, Your Honor. For me, Your Honor. Nasilip din sa pagdinig ang hindi pag-i-issue ng legal receipt sa ibinayad ng participant sa event. 5,000 pesos ang ibinayad ng bawat isang participant upang makasali sa endurance event. Samantala, pinag-iisipan na ng organizers ng Boss Ironman Motorcycle Challenge na tuluyan ng itigil ang event dahil sa pangyayari. Aminado rin ng club na malaking hamon na ang pagsagawa ng ganitong challenge, lalo na't dumadami na ang bilang ng participants. Walang kapalit yung buhay. As a president and with the board, we are strongly thinking or contemplating of the event not to push through. We have to reformat if we have to. Kasabay nito, nagbigay na rin ng commitment ang samahang sasagutin ang pagpapaaral sa mga naulilang anak ng biktimang nasawi bunsod ng Endurance Challenge. Ayon sa BMW Owners Society of Safe Riders, ilang kilalang personalidad at vlogger ang lumahok sa kanilang endurance event ngayong taon, kabilang na si Senator Ronald Bato de la Rosa at ilang artista. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kapapasok na balita, kinumpirma umano ng National Bureau of Investigation na ang fingerprints ni Mayor Alice Guo at ng isang nagngangalang Go Waping ay magkapareho. Batay ito sa inilabas na pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Ibig sabihin, iisa at pareho ang pagkakakilanlan ng dalawang pangalan. Abangan ang iba pang detalye sa ulat na ito sa mga susunod na newscast ng UNTV.
Magsasagawa muli bukas ng nationwide simultaneous earthquake drill ang Office of the Civil Defense bilang bahagi pa rin ng paghahanda sa The Big One. Ayon kay OCD Administrator Ariel Nepomuceno, kailangan pang paigtingin ang kamalayan at kaalaman ng publiko sa posibleng pagtama ng 7.2 magnitude na lindol. Maging ang UNTV News and Rescue patuloy sa pagkasanay laban sa banta ng naturang malaking sakuna. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. The communities are thinking that we are fully prepared to respond. But ask ourselves, are we really that ready? I'm sorry to say that my personal answer is not yet. We have a lot of things in place, but overall, not yet. Hindi pa handa ang Greater Metro Manila area sa pinsalang maaaring idulot ng magnitude 7.2 na lindol na tinaguriang The Big One. Ito ang palagay ni Office of the Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno sa gitna ng banta ng paggalaw ng West Valley Fault. Batay sa pag-aaral ng mga eksperto, posibleng tamaan ng malakas na lindol ang Metro Manila kung saan tinatayang aabot sa 30,000 taong maaaring masawi. Pangunahing dahilan na nakikita sa posibleng pagkamatay ng libu-libong tao ay ang mga pagguho ng mga gusali. Paliwanag ni Undersecretary Nepomuceno, walang saysay ang paghahanda kung marupok ang gusali. So the strict implementation of the building code is our first line of defense. Second, those who are in the vulnerable areas, especially landslide-prone areas, must be relocated. And lastly, the government, national and local, and our friends in the private sector, including media, we should relentlessly campaign for the safety of our communities. Sa panahon ng mga sakuna at kalamidad, mahalaga ang nagiging papel ng mga emergency responders sa mga komunidad ayon sa Office of Civil Defense. Kaya naman kasabay ng mga ginagawang hakbang ng pamahalaan, kaisa ang UNTV News and Rescue sa patuloy na naghahanda laban sa epekto ng The Big One. Ayon kay UNTV News and Rescue Training Officer Angelo de la Paz, buwan-buwan ang pagsasanay na isinasagawa ng organisasyon, partikular na ang disaster management training. Bukod dito, hindi rin tumitigil sa pagpapalakas ng pwersa ang UNTV News and Rescue hindi lang sa Metro Manila kundi sa iba pang panig ng bansa. Sa membership natin is hindi lang tayo basta nagre-recruit. So ginagawa natin strategic yung recruitment at saka yung pagtatayo ng team. Kasi katulad din naman, nakaaling din doon sa planong government na pagka nagkaroon ng mga disaster sa isang area, ang isang inaasahan natin na tutulong doon is yung mga nearby provinces. Maging ang mga empleyado ng UNTV, kabilang ang news personnel, mga anchor, reporter, cameraman at driver na nasa mga lansangan ay dumaan rin sa pagsasanay bilang mga first aid responder. Katuwang rin dito ang Members Church of God International sa aspeto ng rehabilitasyon gaya ng mga relief operation at feeding program sa mga kapwa-tao sa panahon ng sakuna. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isang bike ride na may kaakibat na coastal cleanup activity ang idinaos ng Las Piñas, Parañaque Wetland Park Protected Area Management Office bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Environment Month ngayong Hunyo. Layunin ng aktibidad na mas mapalakas pa ang pangangalaga at pagprotekta sa itinuturing na last coastal frontier ng Metro Manila. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Maagang nagtipon-tipon ang iba't ibang grupo ng mga biker para makiisa sa Bike Ride and Coastal Cleanup Activity sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park o LPPWP na ginawa nitong linggo, June 23 bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Environment Month ngayong Hunyo. Ito ay sa pangunguna ng Protected Area Management Office ng LPPWP, katuwang ang Department of Environment and Natural Resources National Capital Region.
Mula sa kanilang meet-up place, humigit kumulang na 6 na kilometro ang binisikleta ng mga cyclists patungo sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park. Layunin ng nasabing aktibidad ay ang mas mapalakas pa ang pagprotekta at pangangalaga sa itinuturing na last coastal frontier ng Metro Manila. Malapit sa puso ng mga bikers talaga ang kalikasan. Kasi kapag nagbabike ka, nakikita mo rin talaga yung epekto ng sabihin na natin, modernisasyon, yung land urbanization. Isa sa mandato ng pamahalaan ang pangalagaan ang mga wetland area tulad ng LPPWP. Tayo po ay one of the 8 wetlands in the Philippines na listed as the 2,000 more or less wetland of international importance. Kasama po ang Las Piñas, Parañaque Wetland Park. And we should be proud of our wetland because it's the only one in a major city in Metro Manila. Malaki ang papel ng wetlands sa isang coastal community. Mga mangroves natin, they grow along the shoreline, so naproprotektahan against storm surges yung ating mga communities. And apart from that, syempre, tumutulong rin siya sa pag-filter ng tubig, and then ano rin po siya, bagay nursery rin ng ating mga isda. Hamon sa pagprotekta sa LPPWP ang pagiging nasa urban area nito. Sa lahat ng mga urban areas ay talagang problema yung basura, problema yung pollution, problema yung resource depletion, and problema yung habitat fragmentation. Sa kabuuan, tinatayang 553 kilo ng mga basura ang nakolekta. Umabot naman sa 176 bikers ang tumugon sa nasabing coastal cleanup drive. Kabilang sa nakiisa, ang Las Piñas Cycling Alliance at ang MCGI Bike Brothers. Wake up call sa ating mga kababayan, kahit saan man tayo naroon, na we have this responsibility. Meron tayong kailangang gawin at hindi lang tayo mag-rely sa different groups or NGOs. Instead, maging encouragement din sila sa atin to do our part. Inspired kami na tumugon kasi alam ko napakahalaga bilang isang mamamayan sa Pilipinas na mapahalagahan natin yung kalikasan. Unang-una, bigay ng Diyos sa atin ito eh. Ito yung mundong ginagalawan natin, nagpapakilala na may Diyos na makapangyarihan sa lahat na gumawa nito, na siya naman dapat nating pagtulong-tulungan na maingatan. At kasama rin sa tumuwang sa nasabing aktibidad, ang UNTV Ocean Care Initiative. Sa LPPWP, sa DNR, asahan niyo po na sa mga, umaasa rin po kami na in the near future, marami po tayong mga gagawing mga proyekto in line with this kind of activity. Ayon sa Protected Area Management Office ng LPPWP, malaki na ang naging pagbabago ng lugar dahil na rin sa pagtutulong-tulong ng buong komunidad. Noong 2014, noong una akong nakapunta dito sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park, yung basura dito, hindi mo makita yung shoreline actually. So, mahigit sa 6 inches or 1 foot yung basura. Pag kalkal mo ng basura, pag nag-clean up ka dito, basura pa rin yung makukuha mo. Akala mo na nakuha mo na, pero under ng basura na yun, meron pa uling basura. So ngayon makikita naman natin sa Freedom Island, sa shoreline ng Freedom Island, and even sa Long Island, kita na yung buhangin. Napasa namin yung Extended Producers Responsibility Law na requiring big companies to recycle their plastic waste. With this, magre-research na rin sila para malaman kung anong packaging ang makaka-replace sa plastic waste na hindi harmful sa environment. Kasi masyadong napopollute yung ating municipal water, at yung plastic waste, pag pumunta sa municipal water, kinain ng isda, namamatay ang isda. That is 70% of our fishes are coming from the wild catch and 30% from aquaculture. Ngayon baliktad na. 54% ang aquaculture, 46% na yung wild catch. So, ibig sabihin, talaga nakaka-apekto yung plastic pollution in the ocean. Kaya we should stop that because it is endangering our food security also.
Nagpasalamat naman ang pamunuan ng LPPWP sa lahat ng mga nakiisa sa ginawang bike ride and coastal cleanup activity. Una, nagpapasalamat ako sa mga bikers na tumugon sa ating panawagan na makiisa sa ating activity. At umaasa po kami na itong activity natin ay maging regular at mas mapalakas pa natin, hindi lang sa Las Piñas. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, bakit kaya tayo inaantok pagkatapos nating kumain? Narito po ang mga dahilan. Una, yung proseso ng pagtunaw. Pagkatapos nating kumain, ang ating katawan ay nagdidirekta ng mas maraming dugo sa digestive system upang makatulong sa pagdurog ng pagkain at pagsipsip ng mga nutrisyon. Ang pagtaas ng daloy ng dugo sa tiyan at bituka ay nangangahulugan ng mas kaunting dugo na magagamit para sa iba pang bahagi ng katawan, kasama na ang utak na maaaring magdulot ng pagkaantok. Ikalawa, ang pagkain, lalo na yung mga pagkain na mataas sa carbohydrates ay nagdudulot po ng pagtaas ng ating blood sugar. Ang katawan po ay tumutugon sa pamamagitan ng paglalabas ng insulin na tumutulong sa mga cells na sumipsip po ng glucose. Yung insulin din na nagpapadali ng pagpasok ng mga amino acid sa ating utak na kalauna nagiging chemical na serotonin at melatonin. Yan po ang mga neurotransmitter na nagtataguyod ng pagpapahinga at pagkaantok. Isa pa ay ang circadian rhythm. Ang natural na ritmo ng katawan ay maaari ring magdulot ng pagkaantok. Marami pong tao ang nakakaramdam ng pagbaba ng enerhiya sa maagang hapon o kaya kasabay ng oras ng pananghalian ng karamihan. Isa pang dahilan ay ang dami po ng ating kinain. Ang malalaking pagkain nangangailangan po ng mas maraming enerhiya upang tunawin na maaaring magdulot ng pakiramdam ng pagkaantok. Ang pagsumikap ng katawan na durugin yung malaking halaga ng kinain natin ay maaaring mag-iwan sa atin ng pakiramdam na para tayong pagod. Ayan. Sana po may natutuhan po kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman po ang ating mga kausing araw po ng Huwebes. Salamat po at shout out kina Serafin Baconga, Severino Solis, LV Oafalas, Jerry Galano, Arman Kawile at Jerlyn Casilao. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan 1:8 na nagsasabi, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.